Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na tubuhan at palayang tila walang hangganan, naninirahan si Danielo, isang payak na magsasaka na ang tanging kayamanan ay ang maliit niyang lupang sinasaka at ang pusong hindi marunong sumuko sa hirap ng buhay. Maaga pa lamang ay gising na si Danielo. Sa bawat tilaok ng manok, agad siyang bumabangon mula sa banig na nakalatag sa sahig ng kanilang kubo. Tahimik niyang tinitingnan ang kisame na yari sa pawid, wari nagbibilang ng mga pangarap na matagal nang ipinagpaliban. Ang kanyang ama at ina ay kapwa pumanaw na sa gutom at sakit noong siya'y bata pa. Mula noon, siya na lamang ang kumakayod para sa sarili. Wala siyang asawa, wala ring anak. Tanging ang lupa ang kanyang kaagapay sa bawat araw. Ngunit ang lupang iyon ay hindi tunay na kanya. Pag-aari iyon ng pinakamakapangyarihang tao sa buong baryo, ang mayamang hasyenderong si Don Severino. Si Don Severino ay kilalang kilala sa buong lalawigan. Malawak ang kanyang lupain, matayog ang kanyang bahay na tila kastilyo sa gitna ng tubuhan, at mabigat ang kanyang pangalan na sapat upang patahimikin ang sinumang magtangkang sumuway. Marami ang nagsasabing malas ang sinumang makabangga ng hasyendero. Ngunit higit sa kayamanan at kapangyarihan, may isang bulong-bulungan na matagal nang bumabalot sa pangalan ni Don Severino. Isang lihim na ibinubulong lamang kapag gabi at sarado na ang mga pinto. May alaga raw siyang aswang. Hindi yon basta chismis ng matatanda. Marami na ang nakapansin na tuwing may magsasakang tumatangging magbayad ng buwis sa hasyenda, may nawawala sa baryo. May mga alagang hayop na natatagpo ang duguan. At kung minsan, may taong hindi na muling nakikita. Ngunit walang sino man ang naglalakas loob magsalita ng lantaran. Dahil sa baryong iyon, ang takot ay mas matimbang kaysa katotohanan. Habang papalubog ang araw, abala si Danielo sa pag-aararo ng kanyang sinasakang bahagi ng lupa. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo at ang kanyang mga palad ay magaspang na sa kakahawak ng araro. Hindi niya napansin ang aninong dahan-dahang lumalapit sa pilapil. Danielo, tawag ng isang paos na tinig. Napalingon siya. Isang matandang babae ang nakatayo roon, si Aling Pacing, ang pinakamatandang residente ng baryo. Kilala siya bilang tahimik at bihirang lumabas ng bahay. Aling Pacing, magalang na bati ni Danielo. Napadaan po kayo? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, inilibot nito ang paningin sa paligid, tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Lumapit siya ng kaunti. Mag-ingat ka sa hasyendero, mahina nitong sabi. Napatigil si Danielo. Bakit po? Tanong niya. Saglit na nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang mukha ay tila biglang tumanda pa sa bigat ng kanyang sasabihin. May gumagala na naman sa gabi. Isang malamig na hangin ang dumaan sa palayan. Napakunot ang noo ni Danielo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit umurong na ang matanda. Basta, huwag kang magpapagabi sa bukid, sabi ni Aling Pacing bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Danielo na nag-iisa sa gitna ng palayan. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pag-aararo, ngunit may kakaibang kaba ng gumagapang sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi, tahimik ang baryo. Ang mga ilawan sa kubo ng mga magsasaka ay isa-isang namatay. Ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig at ang mahinang pagaspas ng hangin sa tubuhan. Sa loob ng kanyang kubo, nakahiga si Danielo, ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Hindi mawala sa isip niya ang babala ni Aling Pacing. May gumagala sa gabi. Maya-maya, may narinig siyang kakaiba. Isang mahina ngunit malinaw na kaluskos mula sa labas ng kanyang kubo. Napabalikwas siya ng bangon. Tahimik siyang lumapit sa bintana at sumilip sa dilim. Noong una wala siyang makita. Ngunit maya-maya, may gumalaw sa dulo ng kanyang taniman. Isang aninong napakabilis.
At kasunod noon, isang mahaba, paos, at gutom na ungol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanlamig ang buong katawan ni Danielo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. At sa malayo, sa direksyon ng malawak na hasyenda ni Don Severino, may dalawang matang nagliliyab sa dilim. Hindi agad nakaimik si Danielo matapos makita ang nagliliyab na mga mata sa may tubuhan. Para bang may malamig na kamay na pumisil sa kanyang dibdib. Napatitig lamang siya sa dilim, pilit inuunawa kung ano ang tunay niyang nasaksihan. Ngunit ilang saglit pa, naglaho ang mga matang yon. Parang bula na nawala sa hangin. Mabagal na napaatras si Danielo mula sa bintana. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Baka aso lang o mabangis na hayop, mahina niyang bulong. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang may kakaiba. Hindi ganoon ang mata ng aso. Hindi ganoon ang ungol ng karaniwang hayop. Magdamag siyang hindi nakatulog. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa bukid na si Danielo. Pinili niyang magtrabaho na parang walang nangyari. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin paminsan-minsan sa dulo ng tubuhan. At doon niya napansin, may bakas sa lupa. Hindi ito yapak ng kalabaw, hindi rin ng aso. Mas malaki at tila pahaba ang hugis na parang may matutulis na kuko ang nilalang na dumaan. Napayuko si Danielo at sinuri ang lupa. Ang mga palatandaan ay sariwa pa. Tila kagabi lamang nagdaan ang kung ano man iyon. Maya-maya, may narinig siyang papalapit na yabag sa likuran. Danielo! Napalingon siya. Si Mang Tibo yon, isa ring magsasaka na matagal na niyang kakilala. Hinihingal ito at halatang may mabigat na balitang dala. May masama na namang nangyari, sabi ni Mang Tibo. Kinabahan si Danielo. Ano po iyon? Si Nestor, yung nag-aalaga ng kambing sa kabilang purok. Napatayo ng tuwid si Danielo. Anong nangyari sa kanya? Nilunok ni Mang Tibo ang laway bago nagsalita. Patay na. Parang biglang tumahimik ang paligid. Ano? Halos pabulong na tanong ni Danielo. Natagpuan kaninang madaling araw sa may gilid ng tubuhan. Nanginginig ang boses ni Mang Tibo. Wala halos dugo sa katawan. Nanlamig ang batok ni Danielo. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa araro. May nakakita ba? Tanong niya. Umiling ang matanda. Wala, pero lumapit si Mang Tibo at ibinaba ang boses. May mga bakas ng kuko sa dibdib niya. Biglang sumagi sa isip ni Danielo ang yapak na nakita niya kanina at ang nagliliyab na mga mata kagabi. Hindi na niya napigilan ang sarili. Mang Tibo, sa tingin ninyo, totoo ba ang sinasabi ng matatanda tungkol sa hasyendero? Saglit na nanahimik ang matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng malaking bahay ni Don Severino na tanaw mula sa malayo. Ang dating matapang na mukha ni Mang Tibo ay napalitan ng malinaw na takot. Danielo, mahina nitong sabi. Sa baryong ito, may mga bagay na mas mabuting hindi na inuusisa. Pagkasabi noon, mabilis na tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Naiwan na naman si Danielo sa gitna ng bukid. Mas mabigat ang pakiramdam kaysa dati. Pagsapit ng tanghali, kumalat na sa buong baryo ang balita tungkol sa pagkamatay ni Nestor. Ang mga tao ay nagkukumpulan, nagbubulungan, ngunit walang sino mang nagsasalita ng malakas. Takot ang nangingibabaw sa bawat mukha. Habang pauwi si Danielo ng dapit hapon, napadaan siya sa kalsadang papunta sa malaking hasyenda. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kusa siyang napahinto. Sa malayo, nakita niya ang mataas na bakal na tarangkahan ng lupain ni Don Severino. At sa likod nito, may isang lalaking nakatayo.
Kahit malayo, agad niyang nakilala ang tindig. Matangkad, tuwid ang postura, at nakasuot ng mamahaling barong. Si Don Severino. Para bang naramdaman ng hasyendero ang kanyang presensya. Dahan-dahang umangat ang ulo nito. At kahit napakalayo ng pahitan nila, tila direktang nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ngumiti ang hasyendero. Hindi rin ito kumaway. Ngunit may kakaibang lamig sa titig nito na tumahos hanggang buto ni Danielo. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang tumalikod si Don Severino at naglakad paloob ng kanyang malawak na lupain. Kasabay noon, may umalingaw-ngaw na mahinang ungol mula sa loob ng tubuhan sa likod ng hasyenda. Napaatras si Danielo. Sa unang pagkakataon, malinaw na nabuo sa kanyang isip ang isang nakakatakot na posibilidad. Ang gumagala sa gabi ay hindi basta hayop at maaaring ito ay nasa ilalim ng utos ng pinakamakapangyarihang tao sa baryo. Maghapon na balisa si Danielo. Habang siya'y nagbubungkal ng lupa kinabukasan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nangyari. Ang yapak sa putikan, ang pagkamatay ni Nestor, at higit sa lahat, ang malamig na titig ni Don Severino. Hindi na ito maituturing na simpleng pagkakataon. May mali sa baryo. At unti-unti, nararamdaman niyang papalapit siya sa sentro ng lihim na iyon. Pagsapit ng hapon, dumating ang tagasingil ng hasyenda. Isang payat na lalaki na kilala sa baryo bilang si Bruno. Siya ang kanang kamay ni Don Severino, ang nag-iikot upang maningil ng buwis sa mga magsasaka. "Danielo!" Malakas nitong tawag habang papalapit sa kubo. Lumabas si Danielo, pinupunasan ng pawis sa noo. "Ano po ang may paglilingkod ko?" Maingat niyang sagot. Hindi ngumiti si Bruno. "Duwe na ang upa mo sa lupa," malamig nitong sabi. "2 buwan ka nang atrasado." Bahagyang yumuko si Danielo. "Nagkaproblema lang po sa ani. Kaunti pa ang palay. Baka pwedeng..." "Hindi pwede." Putol at matigas ang sagot ni Bruno. Lumapit pa ito, halos magdikit na ang kanilang muka. "Alam mo ang patakaran ng Don." Tahimik si Danielo. "Kapag hindi ka nakabayad bago ang kabilugan ng buwan." Bahagyang ngumisi si Bruno. "Baka may mangyari na naman sa paligid mo." Nanikip ang dibdib ni Danielo. Hindi iyon tahasang banta, pero malinaw ang ibig sabihin. Mabagal na tumalikod si Bruno at naglakad palayo. Iniiwan si Danielo sa tapat ng kanyang kubo. Mahigpit na napakuyom ang kamao ng magsasaka. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang mga pangyayari. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Nestor. Hindi rin basta ligaw na hayop ang gumagala sa gabi. At kung tama ang kutob niya, ginagamit ni Don Severino ang takot upang mapasunod ang buong baryo. Pagsapit ng gabi, lalong lumalim ang katahimikan sa paligid. Ngunit sa halip na matulog, may pasyang nabuo sa isip ni Danielo. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Bit-bit ang isang lumang lampara at itak na minana pa niya sa kanyang ama. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ng hasyenda. Mahaba ang lakarin. Ang hangin ay malamig. At habang papalapit siya sa tubuhan na sakop ng lupain ni Don Severino, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Maya-maya, narating niya ang gilid ng malawak na taniman ng hasyenda. Huminto siya. Tahimik. Nakikinig. Sa una, puro hangin lang ang maririnig. Ngunit biglang may kaluskos mula sa loob ng makapal na tubuhan. Napatigil ang paghinga ni Danielo. Dahan-dahan niyang itinaas ang lampara at doon niya nakita may gumagalaw sa pagitan ng mga tangkay ng tubo. Mabilis, mababa, at hindi pangkaraniwan ang kilos. Biglang tumindig ang balahibo ni Danielo. Unti-unti siyang umatras, ngunit huli na.
May biglang dumaan na anino sa harap niya. Napakabilis na halos hindi niya maaninag. Kasunod noon, isang malakas at gutom na ungol ang umaling-aungaw sa mismong likuran niya. Nanlaki ang mga mata ni Danielo. Mabagal siyang napalingon. At sa loob ng dilim, may isang nilalang na unti-unting lumalabas mula sa tubuhan. Mahaba ang mga kuko. Nakabaluktot ang likod. At ang mga mata nito ay nagliliyab sa gutom. Napatras si Danielo. Nanginginig ang kamay na may hawak na itak. Sa wakas, nagkatotoo ang mga bulong-bulungan ng baryo. Ang aswang ay totoo. At ngayon, nakatitig ito sa kanya. Sandaling natigilan si Danielo. Ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi na may tatangging bahagi ng mga kwentong kinatatakutan lamang noon sa baryo. Ngayon, ito ay buhay, humihinga, at nakatitig sa kanya na parang gutom na gutom. Unti-unting umusad ang aswang palabas ng tubuhan. Sa liwanag ng kanyang lampara, mas luminaw ang anyo nito. Payat ngunit matipuno ang mga braso, mahahaba ang daliring may matutulis na kuko, at ang bibig ay bahagyang nakabuka na tila handang lumapa. Mahigpit na napahawak si Danielo sa itak. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, pilit niyang pinatatag ang sarili. Wala siyang ibang aasahan kundi ang sariling lakas at ang talim na hawak niya. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang. Sumunod ang aswang. Mababa ang tindig nito, tila nag-iingat. Parang maninila na sinusukat ang kanyang biktima. Napasinghap si Danielo nang marinig ang mahinang pagsinghot ng nilalang na para bang inaamoy ang kanyang takot. Hindi na siya maaaring umatras pa. Sa likuran niya ay ang makapal na pilapil at malalim na bahagi ng palayan. Kapag nadapa siya roon, tiyak na wala na siyang takas. Kaya sa kabila ng kaba, itinaas niya ang itak. "Atras!" sigaw niya, kahit paos ang boses. Saglit na napatigil ang aswang. Ngunit sa halip na umatras, unti-unti itong ngumisi, isang ngising walang awa. At sa isang iglap, sumugod ito. Mabilis na kumilos si Danielo. Buong lakas niyang iniwas ang katawan habang sabay na inihampas ang itak. Tumama ang talim sa balikat ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na ungol. Ngunit sa halip na bumagsak, mas lalo pang nagngalit ang aswang. Napaatras si Danielo. Mabilis ang nilalang, higit sa inaasahan niya. Muling sumugod ang aswang, ngayon ay mas mababa at mas marahas ang galaw. Bahagya nitong nasagi ang braso ni Danielo gamit ang kuko. Napangiwi ang magsasaka nang maramdaman ng hapdi. May dugo. Ngunit hindi siya nagpadaig. Sa halip, mabilis siyang umatras patungo sa mas maliwanag na bahagi ng pilapil. Itinaas ang lampara at itinutok ang liwanag sa mukha ng nilalang. Saglit na napaatras ang aswang. Napansin niyon ni Danielo. Parang naiirita ito sa liwanag. Agad niyang itinaas pa ang lampara at sumigaw ng buong lakas. Pilit pinatatapang ang sarili. "Lumayas ka!" Muling umungol ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila nag-alinlangan ito. Ilang segundo ng tensyon ang lumipas. Pagkatapos, sa isang iglap, umatras ang aswang at mabilis na naglaho pabalik sa makapal na tubuhan. Parang aninong nilamon ng dilim. Naiwan si Danielo, hingal na hingal at nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahan siyang napaupo sa pilapil. Ngayon lamang niya lubos na naramdaman ang sakit ng gasgas sa kanyang braso. Ngunit higit sa sugat, mas mabigat ang bigat ng kanyang natuklasan. Hindi lamang totoo ang aswang. Mukhang sinanay ito. At higit sa lahat, parang hindi ito basta pumapatay. Parang may inuutusan. Mabagal na napaangat ang tingin ni Danielo sa direksyon ng malawak na hacienda ni Don Severino na nakasilweta sa ilalim ng buwan. Sa kanyang dibdib, unti-unting nag-aalab ang isang bagong damdamin. Hindi na ito puro takot. Galit na rin.
At alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas madilim na laban na naghihintay sa kanya. Mabigat ang bawat hakbang ni Danielo pauwi sa kanyang kubo. Ang sugat sa kanyang braso ay hindi malalim, ngunit sapat upang paalalahanan siya na ang nilalang na kanyang nakaharap ay hindi katang-isip lamang. Habang naglalakad siya sa makitid na daan sa pagitan ng palayan, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid pa rin sa kanya mula sa dilim. Pagdating sa kubo, agad niyang hinugasan ng sugat gamit ang tubig na may asin. Napangiwi siya sa hapdi, ngunit tiniis niya iyon. Sanay siya sa sakit, sa gutom, sa pagod at sa hirap ng buhay. Ngunit ang takot na gumagapang ngayon sa kanyang isip ay ibang uri. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bawat kaluskos ng hangin sa pawid ay nagpapabangon sa kanya. Bawat tahol ng aso sa malayo ay nagpapahigpit ng hawak niya sa itak na nasa tabi ng kanyang higaan. Bandang madaling araw, nang bahagya siyang idlipin, may narinig siyang mahinang katok sa pintuan. 3 sunod-sunod na katok. Napabalikwas siya ng bangon. Tahimik siyang lumapit sa pinto at bahagyang sumilip sa siwang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Aling Pacing ang nasa labas. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Aling Pacing? Bakit po? Hindi siya pinatapos ng matanda. Agad itong pumasok sa kubo at sinara ang pinto sa likuran nila. Ngayon lamang napansin ni Danielo ang itsura ng matanda. Maputla ang muka at ang mga mata ay tila puyat sa matinding pag-aalala. May nangyari sa iyo kagabi, diretsong sabi nito. Napatigil si Danielo. Paano po ninyo? May dugo ka sa braso. Doon lamang niya napansing bahagyang may bakas pa ng dugo sa manggas ng kanyang damit. Sandaling nanahimik ang dalawa. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Aling Pacing, halos pabulong. Nakita mo na siya, hindi ba? Mabagal na tumango si Danielo. Hindi na niya itinanggi. Umupo ang matanda sa bangkong kawayan, tila mabigat ang dinadalang alaala. Matagal na naming kinatatakutan ng araw na may maglalakas loob lumapit sa tubuhan ng hasyenda, sabi nito. Lumapit si Danielo. Aling Pacing, totoo po ba? May alagang aswang si Don Severino? Saglit na pumikit ang matanda. Pagmulat nito, malinaw ang takot sa kanyang mga mata. Oo, parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Hindi siya basta aswang. Patuloy ng matanda. Matagal na iyon sa poder ng hasyendero. May kasunduan sila. Anong kasunduan? Tanong ni Danielo. Napahigpit ang hawak ni Aling Pacing sa kanyang saya. Kapangyarihan kapalit ng dugo. Napalunok si Danielo. Ikinuwento ng matanda na taon na ang nakalipas nang biglang yumaman si Don Severino. Bago yon, isa lamang itong pangkaraniwang may-ari ng lupa. Ngunit nang magsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop at kalaunan ay mga tao, lalo pang lumawak ang kanyang yaman at impluwensya. Walang makapagsalita noon, bulong ni Aling Pacing. Dahil ang sino mang magreklamo, nawawala. Tahimik si Danielo. Unti-unting naguugnay ang mga piraso sa kanyang isip. Ang mga banta, ang pagkamatay ni Nestor, ang pagsalakay sa kanya kagabi. Aling Pacing, mahina ngunit matigas ang boses niya. Kung ganoon, hindi ito titigil hanggat may inaalay sa kanya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito diretso sa kanya. Parang may binabasa sa kanyang loob. Danielo, sabi nito, kung itutuloy mo ang panghihimasok, ikaw ang susunod na aabangan sa dilim. Sandaling natahimik ang kubo. Sa labas, unti-unti nang sumisilip ang unang liwanag ng umaga. Ngunit sa loob ng dibdib ni Danielo, mas luminaw ang kanyang pasya. Hindi siya uurong. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Kung walang lalaban, sabi niya, lalo lang silang lalakas. Napapikit si Aling Pacing.
Tila alam na ang mangyayari. At sa unang pagkakataon, ang mahirap na magsasakang si Danielo ay tuluyan ng tumapak sa landas na maglalapit sa kanya sa isang digmaang hindi na niya maaaring takasan. Mula nang umalis si Aling Pacing, hindi na mapakali si Danielo. Maghapon siyang nagtrabaho sa bukid, ngunit wala sa araro ang kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang gunita ang mga sinabi ng matanda, ang kasunduan, ang dugong iniaalay at ang aswang na tila alagang bantay ng hasyendero. Habang papalubog ang araw, nagpasya si Danielo na may kailangan siyang gawin. Kung haharapin niya ang panganib na iyon, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan niya ng sandata. Kinagabihan, matapos niyang siguruhing tahimik ang paligid, binuksan niya ang lumang baul sa sulok ng kanyang kubo. Matagal na niya itong hindi ginagalaw mula pa nang pumanaw ang kanyang ama. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Amoy ng lumang kahoy at tuyong dahon ang sumalubong sa kanya. Sa loob ay may ilang lumang gamit, kupas na damit, isang rosaryong kahoy at isang maliit na supot na tila sinadya talagang itago. Bahagyang kumunot ang noo ni Danielo. Hindi niya matandaang nakita na niya ito noon. Maingat niya itong kinuha. Nang buksan niya ang supot, may maliit na bagay na gumulong sa kanyang palad. Isang lumang agimat na yari sa metal. May ukit na hindi niya agad mabasa. Napasinghap siya. Naalala niya bigla ang mga kwento ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Mga gabing nagkukwento ito tungkol sa mga anting-anting at mga nilalang na gumagala sa dilim. Noon ay inakala niyang mga katang-isip lamang iyon. Ngunit ngayon, mabagal niyang hinawakan ang agimat. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang balat, may kakaibang init siyang naramdaman, banayad ngunit malinaw. Parang buhay ang lumang metal. Napaatras siya ng bahagya, nagtataka. Anong? Hindi niya natapos ang tanong. Biglang may malakas na kalusko sa labas ng kubo. Agad niyang pinatay ang lampara. Tumahimik ang buong paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa dilim. Noong una, wala siyang makita. Ngunit ilang saglit pa, may gumalaw sa may likod ng kanyang kamalig. Nanikip ang dibdib ni Danielo. Hindi iyon hangin. May nagmamasid. Mahigpit niyang hinawakan ang itak sa isang kamay at ang agimat sa kabila. Maya-maya, may mahinang ungol na umalingaungaw. Ang parehong tunog na narinig niya noong gabing muntik siyang lapain. Narito na naman ang nilalang. Ngunit may kakaiba. Hindi ito agad lumalapit. Sa halip, paikot-ikot ito sa paligid ng kanyang kubo. Parang may iniiwasan. Napatingin si Danielo sa hawak niyang agimat. Unti-unting nagliwanag ang kanyang mga mata sa pagkaunawa. Takot ka rito. Mahina niyang bulong. Sa labas, muling umungol ang aswang. Ngunit ngayon ay may halong pagkainis. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, nakaramdam si Danielo ng bahagyang pag-asa. May laban siya. At sa malawak na lupain ng hasyenda, may isang nilalang na unti-unting natutong matakot sa isang simpleng magsasaka. Hindi na muling nakatulog si Danielo ng gabing iyon. Habang hawak niya ang lumang agimat, malinaw na malinaw sa kanyang isip ang isang bagay. Hindi nagkataon ang lahat. Ang paglitaw ng aswang, ang babala ni Aling Pacing, at ang natagpuan niyang anting-anting ng kanyang ama ay tila mga piraso ng iisang kapalaran na ngayon lamang nagtagpo. Pagsikat ng araw, mas maaga kaysa dati, nasa labas na siya ng kubo. Tahimik ang baryo, ngunit dama niya ang tensyon na tila nakabitin sa hangin. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Nestor ay hindi pa rin humuhupa at mas lalo pang naging mailap ang mga tao sa isa't isa. Habang sinusuri ni Danielo ang sugat sa kanyang braso na bahagyang naghilom na, napansin niyang mas mainit ang pakiramdam ng agimat na nakasabit ngayon sa kanyang leeg. Parang may babala o paalala. Napatingin siya sa direksyon ng hasyenda ni Don Severino. Kung gusto ninyo ng takot,
Mahina niyang sabi sa sarili, hindi ako ang unang uurong. Bandang hapon, nagpunta siya sa bukid na sakop ng hacienda, ang parehong lugar kung saan niya unang nakaharap ang aswang. Hindi na siya ang parehong Danielo kagabi. Ngayon, buo ang kanyang loob. Mahigpit ang hawak niya sa itak at ang agimat ay nakapatong sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa gilid ng tubuhan, huminto siya. Tahimik, nakikinig. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, may gumalaw sa loob ng makapal na tubo. Mabagal nang umisi si Danielo. Alam kong nandyan ka, sabi niya, matatag ang boses. Parang sumagot ang dilim. Mula sa pagitan ng mga tangkay, unti-unting lumitaw ang aswang. Mas malinaw ngayon ang anyo nito sa liwanag ng dapit hapon. Kulubot ang balat, matutulis ang ngipin at ang mga mata ay naglalagablab sa galit at gutom. Ngunit hindi ito agad sumugod. Sa halip, umiikot ito kay Danielo. Mababa ang galaw, parang sinusukat kung gaano nakalakas ang kanyang kaharap. Napansin iyon ni Danielo. Hindi ka na sigurado, ano? Bulong niya. Biglang umungol ang nilalang at sa isang kisap mata, sumugod ito. Handa si Danielo. Mabilis niyang inilabas ang agimat mula sa kanyang dibdib at itinapat sa aswang habang sabay na iniangat ang itak. Sa sandaling iyon, biglang napaungol ang nilalang, tila nasilaw. Napaatras ito ng 2 hakbang. Hindi nag-aksaya ng sandali si Danielo. Buong lakas niyang inundayan ang itak. Tumama ang talim sa braso ng aswang. Umalingaw-ngaw ang isang matinis at galit na sigaw. Ngunit sa halip na bumagsak, biglang umurong ang nilalang. Mas mabilis kaysa dati. At sa loob lamang ng ilang segundo ay naglaho muli ito sa makapal na tubuhan. Tahimik na bumalik ang paligid. Hingal na hingal si Danielo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Hindi na siya nanginginig sa takot. Unti-unti, napalitan iyon ng matinding determinasyon. Ngayon ay sigurado na siya. Kayang masugatan ng aswang. Kayang umatras nito. At kung may sapat siyang lakas at panahon, maaaring matuldukan ng terror na matagal nang bumabalot sa baryo. Ngunit sa malayo, sa loob ng malaking bahay ng hacienda, may isang pares ng matang tahimik na nakamasid sa buong pangyayari. At sa unang pagkakataon, napansin na ni Don Severino ang magsasakang nagsisimulang sumuway. Hindi nagtagal ay kumalat sa baryo ang balitang may isang magsasakang nakipaglaban sa nilalang sa tubuhan at nabuhay upang magkwento. Hindi man tahasang pinangalanan, alam ng marami kung sino ang tinutukoy. Si Danielo. May ilan na lihim na humanga. Mas marami ang natakot. At may iisang taong lubos na nagalit. Sa loob ng malaking bahay ng hacienda, nakatayo si Don Severino sa harap ng malawak na bintana. Tanaw mula roon ang malalawak niyang lupain, mga palayan, tubuhan, at ang maliliit na kubo ng mga magsasakang matagal na niyang hawak sa leeg. Tahimik ang kanyang mukha. Ngunit ang mga mata niya ay malamig at mabigat. Sa likuran niya ay nakayukong nakatayo si Bruno. Sigurado ka sa balita? Malamig na tanong ng hasyendero. Opo, Don, sagot ni Bruno. Si Danielo ang nakipagsagupa kagabi. Nasugatan pa raw ang alaga. Bahagyang kumibot ang panga ni Don Severino. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod. Matagal nang tahimik ang baryong ito, sabi niya. Mukhang may nakalimot sa kanyang lugar. Napayuko pa si Bruno. Gusto niyo po bang paalisin na siya sa lupa? Hindi agad sumagot ang hasyendero. Sa halip, lumakad siya patungo sa isang madilim na bahagi ng silid, isang pintuang kahoy na laging nakasara at bihirang makita ng iba. Huminto siya sa harap nito. At kung paalisin lang siya, mahina niyang sabi, baka may iba pang sumunod. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa doorknob. Hindi.
Marahang bumukas ang pinto. Mula sa loob ay sumingaw ang malamig at mabigat na amoy ng dugo at lupa. Hindi na naglakas loob pang tumingin si Bruno. Panahon na, patuloy ni Don Severino halos pabulong, na ipaalala sa baryo kung sino ang dapat katakutan. Dahan-dahang isinara muli ang pinto. Sa labas ng hasyenda, hindi alam ni Danielo ang nagaganap. Abala siya sa pag-aayos ng bakod ng kanyang maliit na taniman. Ngunit kahit abala ang kanyang mga kamay, dama niya ang kakaibang bigat sa hangin. Parang may paparating na unos. Bandang dapit hapon, dumating si Mang Tibo, hingal na hingal. "Danielo!" tawag nito. Lumapit ang binata. "Ano po yon?" May nakita na naman sa kabilang purok," sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. "2 kambing ang pinatay, pero napatigil ito." "Ano pa po?" tanong ni Danielo. Nilunok ni Mang Tibo ang laway. Hindi na siya umaatras. Nanikip ang dibdib ni Danielo. "Anong ibig ninyong sabihin?" Mas lalong bumaba ang boses ng matanda. Parang mas nagagalit. Saglit na natahimik ang dalawa. Unti-unting napatingin si Danielo sa direksyon ng hasyenda. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, malinaw ang pakiramdam. Hindi pa tapos ang laban. Sa halip, nagsisimula pa lamang maglabas ng tunay na galit ang mga puwersang kanyang ginising. At sa gabing paparating, may isang bagay na mas mabagsik kaysa dati ang gagapang mula sa dilim. Hindi na mapakali ang baryo ng gabing iyon. Maagang nagsara ang mga pinto ng mga kubo. Ang mga ilawan ay isa-isang pinatay at ang dating maingay na gabi sa kanayunan ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Sa loob ng kanyang kubo, tahimik na nakaupo si Danielo. Nasa harap niya ang itak. Nakasabit sa kanyang leeg ang agimat. At sa kanyang dibdib ay malinaw ang pakiramdam. May mangyayari ngayong gabi. Hindi siya nagkamali. Bandang hating gabi, biglang nagalboroto ang mga aso sa baryo. Sunod-sunod ang tahol. Mahaba. Balisa. Unti-unting napahigpit ang hawak ni Danielo sa itak. Maya-maya, may narinig siyang malakas na kaluskos mula sa likod ng kanyang kubo. Hindi na siya nagatubili. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas sa pintuan. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa nang biglang may sumabog na sigaw mula sa kabilang kubo. "Tulong!" Napalingon si Danielo. Sa may dulo ng baryo, nakita niya ang nagkakagulong anino at ang mga taong nagtatakbuhan palabas ng kanilang bahay. Sumugod siya. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang isang nakakatindig balahibong tanawin. Wasak ang kulungan ng mga alagang hayop. May dugo sa lupa. At sa gitna ng bakuran, nakatayo ang aswang. Ngunit iba na ito ngayon. Mas mabangis ang tindig. Mas malalim ang ungol. At ang mga mata nito ay nagliliyab sa matinding galit. Parang hindi na ito basta nagugutom. Parang ipinapahabol. Mahigpit na hinawakan ni Danielo ang agimat. "Halika," matigas niyang sabi. Unti-unting lumingon ang nilalang sa kanya. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito umatras. Sa halip, dahan-dahan itong yumuko, parang handang sumugod anumang sandali. Nagtinginan ang dalawa sa gitna ng madilim na bakuran. Isang iglap. At sabay silang kumilos. Sumugod ang aswang ng ubod bilis. Kasabay noon, buong lakas na iniharap ni Danielo ang agimat at iniundayan ang itak. Nagbanggaan ng talim at kuko. Umalingaw-ngaw ang isang malakas at galit na sigaw. Napaatras ang aswang, ngunit hindi na tulad ng dati. Mabilis itong bumawi. Napaigtad si Danielo nang bahagyang magasgas ang kanyang balikat. Mainit ang dugo. Ngunit hindi siya umurong.
Muli niyang itinaas ang agimat. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang kislap nito. Napangiwi ang aswang, tila nahihirapan. Ngunit sa halip na tumakas, mas lalo itong nagngalit. At sa unang pagkakataon, malinaw na naramdaman ni Danielo ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi ito basta umaatake. Parang may nagtutulak dito. Parang may naguutos. Sa malayo, sa direksyon ng malaking bahay ng hasyenda, may isang bintanang biglang nagsara. At kasabay noon, mas lalo pang lumakas ang ungol ng aswang. Nanikip ang dibdib ni Danielo. Ang laban na ito ay hindi na lamang sa pagitan niya at ng halimaw. May mas makapangyarihang kamay na humihila sa mga anino. At malapit na niyang makaharap ang tunay na kaaway. Nagpatuloy ang sagupaan sa gitna ng bakuran. Humahagupit ang hangin sa bawat galaw ng aswang at ni Danielo. Ang mga taong nagtatago sa loob ng kanilang mga kubo ay hindi makalabas, ngunit ramdam nila ang bigat ng laban na nagaganap sa labas. Muling sumugod ang aswang. Sa pagkakataong ito, mas mababa ang galaw nito, mas mabilis ang mga kuko. Ngunit handa na si Danielo. Itinaas niya ang agimat at buong lakas na umilag. Tumama ang itak niya sa tagiliran ng nilalang. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Napaatras ang aswang, ngunit pilit pa rin itong bumabawi. Tila may puwersang nagtutulak dito na huwag sumuko. Doon na napagtanto ni Danielo ang kailangan niyang gawin. Hindi matatapos ang bangungot na ito hanggat buhay ang naguutos. Mabilis siyang umatras. Hindi para tumakas, kundi upang magpasya. Mahigpit niyang hinawakan ang agimat. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa direksyon ng hasyenda. Hindi ikaw ang puno ng kasamaan. Mahina ngunit matigas niyang sabi sa nilalang. Alam ko kung sino. Parang nakaramdam ang aswang. Mas lalo itong nagngalit at muling sumugod. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Danielo. Buong lakas niyang iniharap ang agimat sa mukha ng nilalang at sumigaw. Biglang napaungol ang aswang. Napaatras ito, tila nasilaw. Sinamantala iyon ni Danielo. Buong lakas niyang iniundayan ang itak sa dibdib ng nilalang. Tumama ang talim. Isang huling, napakahabang ungol ang umalingaungaw sa buong baryo. Unti-unting nanghina ang aswang. Ang nagliliyab nitong mga mata ay dahan-dahang namatay. At sa loob ng ilang sandali, bumagsak ito sa lupa, hindi na gumalaw. Tahimik na bumalik ang gabi. Ngunit hindi pa tapos si Danielo. Dahil sa sandaling bumagsak ang nilalang, isang malakas na hangin ang biglang umihip mula sa direksyon ng hasyenda. Parang may naputol. Parang may napinsala. Hindi na siya nagdalawang isip. Bit-bit ang itak at ang agimat. Tumakbo siya patungo sa malaking bahay ni Don Severino. Pagdating niya roon, bukas ang bakal na tarangkahan. Parang may naghihintay. Dahan-dahan siyang pumasok. Tahimik ang buong hasyenda. Masyadong tahimik. Hanggang sa marating niya ang malaking pintuan ng bahay. Bumukas iyon ng kusa. Sa loob, nakatayo si Don Severino. Hindi na ito kasing tikas ng dati. Maputla ang muka. Namumula ang mga mata sa galit. Pinatay mo ang alaga ko. Malamig nitong sabi. Hindi umurong si Danielo. Tinapos ko lang ang pananakot mo sa baryo. Sandaling nagtitigan ang dalawa. Pagkatapos ay biglang natawa si Don Severino. Isang tuyong tawa na walang saya. Akala mo tapos na? Bulong nito. Ngunit bago pa ito makakilos, itinaas ni Danielo ang agimat. Sa sandaling iyon, biglang napaatras ang hasyendero. Parang may nakitang kinatatakutan. Nanlaki ang mga mata nito. Ang agimat na yan. Paos nitong sabi. Ngayon lamang naunawaan ni Danielo. Hindi basta agimat ang iniwan ng kanyang ama. Ito ang tali na sumisira sa kasunduang matagal ng pinanghahawakan ng hasyendero. Mabagal siyang lumapit. Hanggang dito na lang.
Matatag niyang sabi. Sa huling sandali, tinangkapang umatras ni Don Severino. Ngunit huli na. Itinaas ni Danielo ang itak. At sa isang malinis na galaw, tinapos niya ang paghahari ng takot sa baryo. Pagsikat ng araw, kumalat ang balita. Wala na ang aswang. Wala na rin ang kapangyarihan ni Don Severino. Unti-unting nagbalik ang sigla sa baryo. Ang mga magsasaka ay nakapagsimulang magtrabaho ng walang pangamba. Ang mga gabi ay muli nang naging payapa. At si Danielo, bumalik lamang sa kanyang maliit na bukid. Tahimik, payak. Ngunit ngayon, hindi na siya basta mahirap na magsasaka. Sa mga bulong ng baryo, siya ang lalaking tumindig laban sa dilim at nagwagi. Wakas,